Sheila's POV. Dumiretso na lang ako sa kwarto ng tutuluyan namin. Gisang kwarto lang kami ngayon ni Judah. Nakaramdam ako ng kaba dahil ngayon lang kami matutulog ng magkatabi. Hanggang sa nakita ko ang sofa. Doon na lang siguro ako. Inayos ko mga dala naming gamit nang biglang pumasok si Belle. Finally, nandito ka na sa family vacation namin. Tuwang-tuwang sabi niya sa kanya ko niyakap. Magpalit ka na ng bikini o kahit ano pang swimming mo, maliligo na tayo. Excited na sabi niya sa akin. Pero napayuko ako. Wala akong dalang kahit na ano. Puro shirt, pantalon at shorts lang ang dala ko. Sabi ko dito. Sinamaan niya ako ng tingin. Of course, irarason mo na naman sa akin na hindi ka na dalaga. May asawa ka na. Buti na lang at matalino ako. Dinalhan na kita. Teka, hintayin mo ko at kukunin ko lang. Sabi nito sa akin at nagmadaling lumabas ng aming kwarto. Pagkabalik ay kaagad niyang inabot sa akin ang kulay itim na two-piece. Pinilit niya akong suotin yon. Ayoko ng ganito, Belle. Masyadong expose. Hindi ako sanay. Reklamo ko sa kanya. Hoy, huwag ka nga mag-inarta dyan. Kailangan mong magpaganda. Dapat araw-araw mong inaakit si kuya. Sabi pa nito sa akin habang inaayos niya din ang suot na pulang bikini. Napalunok ako. Hindi ko talaga kayang suotin yon. Pero ayokong lumabas. Sabi ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin mula sa may salamin. Ay gaga, anong plano mo? Magbikini sa loob ng kwarto? O sige, papupuntahin ko na lang si kuya dito para makapagsolo kayo. Natatawang pang-asar pa niya sa akin. Napailing ako. Nahihiya ako sa mga pinsan niyo. Ano ka ba naman? You are part of the family now. Huwag kang mahiya. At saka talo mo pa nga yung ibang girlfriends ng mga pinsan ko. Yung iba sa sobrang gustong maging sexy. Ayun at kulang na lang maghubad na. Umiirap na sabi niya sa akin. Pero hindi talaga ako makumbinsi ng mga sinasabi niya. Baka magalit ang kuya mo dito. Kinakabahang sabi ko sa kanya. Basta sa akin ka lang dumikit. Huwag ka lalapit sa kanya. Hayaan mo siyang mabaliw kakatingin sa'yo. May team na plano pa niya. Kinakabahan ako sa gustong mangyari ni Belle. Siguradong matatamaan na naman ako kay Judah nito. Aakusahan na naman akong malandi noon. Nakayuko akong lumabas ng kwarto kasama si Belle. Nakasalubong pa namin ang ibang pinsan niyang halos lumuwa ng kaluluwa. Agad akong nailang. Napaka-sexy nila, ang gaganda ng katawan. Ganon din si Belle, mas matangkad kasi siya sa akin ng konti. Excited ito habang nasa loob kami ng elevator. Tuwang-tuwa ito habang kinikwento kung ano ang una niyang gagawin pagkalabas na pagkalabas. Napaigtad kami pareho nang kaagad na tumambad sa amin si Judah pagkabukas ng elevator. What the heck, Belle? Bungad sa amin ni Judah nang makita niya kami. Hello kuya! Masayang bati niya dito. Hindi nagbago ang masamang tingin niya sa kapatid niya. Ano yung suit mo? Inis na tanong ni Judah sa kapatid. Inirapan siya ni Belle. Duh! Nasa beach tayo. Anong gusto mong isuot ko? Reklamo nito sa kapatid. Agad naman nagdilim ang paningin niya nang tumamato sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napako ang tingin niya sa akin at matalim akong tiningnan. Napalunok ako dahil hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Oh, baka matunaw! Natatawang pang-aasar ni Belle at saka nagmadaling umalis para takasan ng kanyang kuya. Iwan ko na nga kayong dalawa dyan. Masyado kayong mainit! Sigaw na pang-aasar pa niya nang makalayo na. Belle! Galit na tawag ni Judah sa kapatid. Bakit pa kasi kuya? Inis na tanong niya sa malayo. Nagmamaktol na ito. Namilog ang mga mata ko nang hinubad niya ang t-shirt niya sa harapan ko. Agad kong nakitang matipuno niyang pangangatawan. Isuot mo to! Sabi niya na sabay bato ng damit sa kapatid. The heck! Inis na sabi ni Belle at padabog na kinuha ang t-shirt at sinuot. Kakainis! Napaka-KJ! Sabi nito at nagmarcha ng paalis. Nakayuko ako dahil hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Susunod ka kay Belle o babalik ka na lang sa itaas. Agad siyang pumasok ng elevator. Tumingin ako sa kanya. Blankong ekspresyon lang binibigay niya habang nakatitig sa akin. Papasok ka ba o kakalad ka rin pa kita? Nakakatakot na pagbabanta nito. Agad akong pumasok sa loob ng elevator. Tahimik kaming dalawa sa loob. Nakakabingi. Nakita kong pagtitig niya sa akin mula sa salaming padar ng elevator. Galit, puot at pandidiri ang nakikita ko sa binibigyan niyang tingin sa akin. Kaagad akong pinagharian ng kaba at takot. Ano yung suot mo?
Mapanoy ang sabi niya sa akin. Pinasuot to sa akin ni Belle, pagpapaliwanag ko. Gusto mo rin naman. Baka naman plano mong landin ang isa sa mga pinsan ko. Mapanoy ang sabi pa niya sa akin. Hindi, Judah. Nakayo kong sabi ko. Pagkabukas ng elevator sa tamang palapag ay mabilis akong nagmartsa at umalis. Kaagad kong binuksan ang pintuan namin at pumasok pero nagulat ako nang malakas niyang sinara ang pinto. Padarag na hinilat sinandal ako doon. Wag na wag mo kong tatalikuran. Naintindihan mo? Nagsusuplada ka na naman tapos mamaya mag-iinarte. Magpapaawa. Ginagago mo ba ako? Galit na tanong niya sa akin. Titig na titig ito sa aking mga mata. Hindi, Judah. Nangihinang sagot ko. Naiilang ako sa pwesto namin dahil masyadong malapit ang katawan namin sa isa't isa. Magpapalit na ako, sabi ko pero hindi niya ako pinadaan. Nakaharang pa rin ang kanyang katawan. Mahal mo ko, Sheila? Mapanghamang tanong niya sa akin. Napalunok ako bago tumango. Sobra, nabubulol na sagot ko. Gagawin mong lahat para sa akin? Tanong niya pang muli. Oo, Judah, kahit ano. Paninigurado ko sa kanya. Agad siyang lumayot ng lakad papuntang kama. Umupo siya sa dulo nun. Diretso siyang nakatingin sa akin. Kahit ano, paninigurado niyang muli. Tumangu-tangu lang ako. Then strip, Sheila. Diretsong sabi niya. Pero, gagawin mo lahat, hindi ba? Pangungonsensya niya. Huwag lang yun, please. Pagmamakaawa ko sa kanya dahil alam ko na kung saan pupunta to. Nilingan niya ako. Yun ang gusto ko. Strip, Sheila. Right in front of me. I want it now. Seryosong sabi nito. Tumangu-tango ako kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakatali ng bikini ko. Napalunok ako at maring pumikit nang natanggal ko na ang pangitaas ko. Bahagya ako napatigil dahil sa panginginig. Continue. Utos nito. And come closer. Dugtong niya. Dahan-dahan akong lumapit papunta sa kanya. Nang malapit na ako sa kanya, dahan-dahan ko namang binaba ang pang-ibaba ko. Lahat gagawin ko para mahalin niya ako. Kahit ano. Seryoso niya akong pinagmasdan. Dahan-dahan niyang tinitingnan ang lahat ng detalye ng aking buong katawan. Pero nakaramdam ako ng pagkailang kaya naman agad akong tinakpan ng dibdib ko. Tama na, Judah. Sabi ko't saka aalis na sana sa kinatatayuan ko nang bigla niya akong hinila pahiga sa kama at saka pumaibabaw sa akin. Ako lang ang pwedeng makakita nito, Sheila. Akin ka lang, sabi niya at saka niya inangkin ang labi ko. Buong pag-iingat akong inangkin ni Judah. Nagulat ako dahil doon kaya naman hindi ko naiwasang umasa. Kaagad na may namuong pag-asa sa aking puso na baka ito na ang simula ng pagiging ayos ng aming pagsasama. Bumagal ang paggalaw niya sa ibabaw ko habang marahan kong hinahaplos ang kanyang likod. Naramdaman kong tapos na siya nang hindi na ito gumalaw pa. I love you, Judah. Malambing na sabi ko sa kanya. Hindi siya kaagad sumagot, umalis siya sa pagkakadagan sa akin. Habang pinapanood ko siyang sinusuot ang kanyang boxer shorts. Dahil wala pa din siyang sagot ay sinubukan kong tanungin siya ulit. Mahal mo rin ba ako, Judah? Matapang pero kinakabahang tanong ko sa kanya. Agad siya napatingin sa akin at saka ngumisi. Nadurog ang puso ko. Anong klaseng ngisi yun? Hindi na niya kailangan pang magsalita pero ginawa pa din niya. Pinapatawa mo ba ako, Sheila? Mahal kita? Kahit kailan, Sheila, hinding-hindi. Nasisiguradong sagot niya sa akin. Bakit? Nahihirapang sambit ko. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil sa pagtulo ng luha. I'm just bored, Sheila. I just need to have play with you to kill the boredom. Tamad na sagot niya sa akin na para bang wala siyang pakialam kung masaktan ako. We made love, Judah. Paalala ko sa kanya, umiling-iling nito't tumawa. There's no love, whore. Matigas na sabi nito sa akin bago siya nagtuloy-tuloy papunta sa banyo. Dahan-dahan akong tumayo sa kama. Natawa na lamang ako dahil sa kahihiyan ko. Ang tanga mo, Sheila. Napakatanga mo. Ako sang bulong ko sa aking sarili. Nang dumilim na sa labas ay sinundo ako ni Val. Nasa baba na daw ang lahat at nagkakasiyahan na. Ayoko pa sanang bumaba pero baka masabihan na naman akong paimportante at walang pakikisama. Nakasuot lamang ako ng short na hindi masyadong maiksi at puting t-shirt. Nang bumaba kami at natanaw namin sila, malapit sila sa may pangpang at nagkakatuwaan. Ang ibang babae naman ay nasa cottage na parang kubo, samantalang ang ibang lalaki at nag-iihaw at ang iba ay nagve-videoke. Sumunod lang ako kay Belle na pumunta sa may nagkukumpulang mga babae, malapit sa dagat na nagtatawanan.
Nakiupo din ako sa bilog nila para sana makisalamuha pero nagulat ako nang umalis ang iba habang nakangiwing nakatingin sa akin. Napansin kong titig sa akin ni Ate Yuri sa hindi kalayuan. Nakangisi ito para bang natutuwa sa kanyang nakikita. Maglalakad-lakad lang ako, Belle. Paalam ko dito para ilayo na rin ang aking sarili sa kanila. Nagulat pa ito dahil sa aking sinabi. Gusto mo samahan kita? Tanong niya. Ginitian ko siya at tumiling. Ako na lang. Baka hanapin ka ng kuya mo mamaya. Sabi ko sa kanya at saka ako tumayot naglakad. Hindi pa ako gaano nakakalayo na salubungin ako ni Ate Yuri. Matalim ang tingin nito sa akin. Nakayuko na lamang akong pinagpatuloy ang aking paglalakad. Pahugas ng mga pinggan at pakiayos na ng lamesa. Malapit na mag-dinner. Maotoridad na sabi nito. Nagulat ako kaya naman tiningnan ko siya pero hindi siya nakatingin sa akin kung hindi sa iniinom niya. Po? Naguguluhan tanong ko sa kanya. Agad siyang nagangat ng tingin sa akin at tumaktong nagulat pa. Oh my! Ikaw pala yan, Sheila. Sorry, akala ko maid. Nakangisi at panunuyang sabi nito sa akin. Hindi na niya ako hinayaang makapag-react pa at mabilis akong tinalikuran. Napatingin tuloy ako sa aking suot. Wala namang mali doon. Bukod sa balot na balot ako at hindi kagaya ng iba. Muli ko tuloy silang nilingon at nahiya para sa aking sarili. Napakagatlabi na lang akong tumuli sa aking paglakad. Hindi lang sila sanay sa aking presensya. Kapag tumagal, magbabago din siguro ang paningin at pakikitungo nila sa akin. Naglakad-lakad ako habang hindi ko inalintana nang malapit pa ako umalayo-layo na sa kanilalagyan nila. Lakad lang ako ng lakad habang tinatanaw ang papalapit na paglubog ng araw. Natanaw kong malaking rock formation sa medyo malayo. Pinuntahan ko talaga yun at pinilit na umakyat. Pagdating sa tuktok ay napapikit ako sa sarap ng hangin. Nararamdaman ko sa aking buong katawan. Napahawa kong aking sinapupunan. Gusto ko na magka-baby. Nakangitit na kapikit na sabi ko. Pero agad na walang ngiting yun at napalitan ng sunod-sunod na pagpatak ng aking mga luha. Flashback. Goodbye, little Sheila. Nakangisi sabi sa akin na lalaking dumukot ng baril sa kanyang likuran. Napapikit ako sa takot. Halos manlamig ako nang nakarinig ako ng isang pagputok. Nang una ay hindi ko naramdaman ang sakit pero sa isa pang kasunod na putok ang nagpagising sa akin. Isang tama na naman ang bala sa may bandang tiyan at isa sa may tagiliran. Pagpikit ng aking mga mata ay narinig kong sigaw ni Kuya Damian. Sheila! Rinig kong sigaw niya pero sunod-sunod na putok muli ng baril ang narinig ko bago ako tuluyang nawalan ng malay. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari. Nang magkamalay ay dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Bigla ko naramdaman ang lahat ng sakit mula sa aking katawan. Kaagad kong ginalang aking paningin sa buong kwarto. I'm afraid makaapekto ito sa kanya to be a child in the future. Rinig kong sabi ng doktor kay Mommy habang nakatayo sila sa paanan ng aking kama. End of flashback. Mariin muli ako napapikit. Hindi yun totoo. Pwede, sabi ko habang pinapalakas ang aking loob. Tumingin ako sa paligid at napansing madilim na. Hindi katulad kaninang nag-aagaw pang liwanag at dilim. Ngayon, tuluyan nang nakain ng dilim ang langit. Dahan-dahan akong bumaba sa batong kinuupuan ko pero sadyang madulas to kaya naman hindi ko inasahan ng pagsubsob ko galing sa itaas pababa. Aray, ang sakit! Pagdaing ko habang iniinda ang sakit ng aking paang mukhang napilay. Kita ko din ang gasgas sa aking kamay. Sinubukan kong tumayo pero napaupo muli ako dahil sa sakit ng aking paa. Ang tanga mo talaga, Sheila. Galit na sabi ko sa aking sarili. Kinapa ko ang aking bulsa at lalo ako napadaing na malamang hindi ko nadalang aking cellphone. Maghihintay na lang ba ako dito? Sana naman hanapin nila ako. Napatitig ako sa dagat nang lumaon dahil mukhang wala ni isa sa kanila ang nakapansin na wala ako doon. Agad ako natauhan. Oo nga pala, walang pakialam sa akin ang aking asawa. Belle's POV. Nagpalingalinga ako para hanapin si Sheila. Baka kasama ni Kuya. Agad akong pumunta sa may cottage kung nasaan siya kasama ng mga pinsan namin. O Belle, kumain ka na. Yaya sa akin ni Kuya James. Isa sa mga nakakatanda kong pinsan. Umiling ako dito habang nakangiti. Mamaya na po, sabi ko sa kanya at saka nilingon si Kuya. Nakatingin din ito sa akin na para bang may hinahanap sa aking likuran. Kaagad ko siyang nilapitan. Sinong hinahanap mo? Tanong ko sa kanya. Umiling lamang ito at saka mabilis na nilagok ang natitirang alak sa kanyang baso. Tatawagin ko lang ang asawa ko. Tamad na paalam nito sa mga pinsan namin at tumayo. Nginisihan ko siya. Tatawagin. Baka hindi na naman kayo bumaba niyan. Pangasar ko sa kanya at ang iba pa naming pinsang lalaki.
Inirapan niya kami. Tatawagin ko siya para kumain. Laban ito sa aming mga pinsan, pero pinagtawanan lamang namin siya. Nakampante ang loob ko na baka nga nasa kwarto lang nila ang aking best friend. Nakiupo muna ako sa aking mga pinsan hanggang sa magulat ako nang humahangos na bumalik si Kuya Judah. "Bel!" Malakas na tawag niya sa akin. "Asa si Sheila?" Tanong ko habang nakatingin sa likod niya. Masama ang timpla ng kanyang muka. "Kasama ba siya kanina?" Inis na tanong niya sa akin. Napatango ako. "Oo, sabi niya maglalakad-lakad lang daw siya." Nag-aalalang kwento ko sa kanya. "Shit!" Sigaw na sabi nito at saka nagmarcha palayo. Sheila's POV. Sumandal na lamang ako sa may bato sa aking bandang likuran. Kahit naman anong gawin ko, hindi ako makakaalis dito. May parte sa akin natatakot dahil madilim na. Pero kagaya nga na sinabi ko, sanay na akong laging mag-isa. Napabuntong hininga ako hanggang sa magulat ako na makarinig ako ng ilang pagsigaw. "Sheila! Sheila!" Rinig kong galit na sigaw ni Judah sa hindi kalayuan. Dahil doon ay sinubukan ko kagad tumayo o kahit magpakita man lang sa kanya. "Judah!" Nahihirapang tawag ko sa kanya habang tinataas ang aking kamay para makita niya. Kaagad siyang tumakbo nang makita na ako. "Buisit, ano ba problema mo?" Sigaw kaagad ito sa akin pagkalapit niya sa aking kinalalagyan. Napangiwi ako dahil nagalit na naman siya sa akin. Kanina pa dapat ako pauwi kaso hindi ko na natuloy ang sasabihin ko na may pilay ako dahil baka akalain niya nagpapaawa lang ako. "Ano?" Sigaw na tanong niya sa akin. Umiling-iling na lang ako at saka napayuko. "So wala ka talagang balak tumayo dyan? Ano Sheila, kakalad ka rin pa kita?" Inis na pagbabanta nito sa akin. "Hindi ko kayang tumayo." Nakayuko at nahihiyang sabi ko sa kanya. Tumalim ang tingin niya sa akin. "Bakit?" Galit na tanong niya pa pero hindi sa pagkainip ay mabilis niyang tinabig ang kamay ko at tiningnan ng paa ko. Hindi pa siya nakontento, tinawakan pa niya yun. "Aray!" Daing ko dahil sa sakit. "May balat ka ba sa puwet ha? Pati ako nadadami sa kamalasan mo." Inis at problemadong sabi nito sa akin. "Bakit ka pa kasi umalis doon?" Galit at maotoridad na tanong niya. Napalunok ako. Ayaw nila sa akin doon, kaya umalis na lang ako para naman hindi ko masira ang araw nila. Sabi ko habang nakasubsob sa akin tuhod. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang kumidlat. "Dahek!" Inis na hiyaw niya muli. "Napakamalas talaga. Alam mo ba kung gaano kalayo to?" Galit at problemadong sabi nito sa akin. Hindi na lang ako nagsalita, baka mamaya lalong uminit ang ulo niya at hindi na lang pilay ang abutin ko. Nagulat ako nang bigla niya akong binuhat na parang bagong kasal. "Bakit?" Nagtatakang tanong ko sa kanya habang nailang pa din dahil sa pwesto namin. "Lulunurin kita sa dagat." Seryosong pagbabanta niya sa akin kaya agad akong bumalikwas at nahulog muli sa buhangin. "Shit Sheila, ang kulit mo kasi." Galit na sabi niya at saka niya ako ulit sinubukang buhatin. "Lulunurin mukha mo ko eh." Ako sa kanya, sinamaan niya ako ng tingin. "Napakatanga mo talaga." Sigaw nito sa pagmumukha ko at saka pinagpatuloy ang pagbubuhat sa akin. "Umaambon na," sabi ko habang mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg. Para ako nananaginip dahil sa pagkakabuhat nito sa akin. Para bang ayoko nang bumaba doon. "Alam ko Sheila, hindi ako kagaya mo." Akusa niya sa akin kaya naman napanguso ako na lamang. Naglakad na kami pabalik na bigla na lamang lumakas ang buhos ng ulan. Napamura ng malakas si Judah at saka mabilis na tumakbo para makahanap ng pwede naming silungan. Nakita kong papunta ito sa isang maliit na kubo sa hindi kalayuan sa amin. Madilim doon at nakakatakot. Kaagad ako nagpanik. "Ayoko dyan Judah!" Pagreklamo ko sa kanya. "Sheila, wag mo kong artehan." Sigaw niya habang patuloy pa din ang direksyon ng kubo. "Natatakot ako dyan!" Pagsusumamo ko ulit sa kanya pero hindi niya ako pinansin at nagpatuloy sa ginagawang paglakad at takbo. Basang-basa na kaming dalawa. Manipis pa naman ang t-shirt na suot ko. Kaagad ako nagsumiksik sa bandang dibdib niya. Naaamoy ko ang kanyang pabango na sobrang sarap sa ilong. Nantuluyan na kaming papasok sa kubo'y marina kong napapikit. Hanggang sa naramdaman kong bibitawan na niya ako kaya naman napakapit ako sa kanyang leeg. "Hands off Sheila." Matigas na utos niya sa akin. Napalunok ako dahil sa takot at kaba. "Wag mo kong iwan Judah." Naluluhang pakiusap ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot. Naramdaman kong pag-alis niya sa aking harapan kaya naman kaagad akong sumubsob sa aking mga tuhod at pumikit. "Dalian niyo at dispatchahin niyo na yan pagkatapos." "Mommy! Mommy!" "Goodbye little Sheila." Bang! "Gising!" Tawag sa akin ni Judah at saka ako niyugyog. Dinilat kong aking mga mata at nakita may liwanag na. Nagmumula yun sa ilang piraso ng kahoy na may apoy.
Nang mula pisngi ko nang mapabaling ako sa kanya, nakita ko na naman ang katawan niya. Ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Wala na ako masasabi. Napatingin ito sa akin at sa kabuuan ko. Napayuko tuloy ako para mag-iwas ng tingin. Maghubad ka, Sheila. Seryosong utos niya sa akin, napaawang ang aking bibig. Bakit? Tanong ko sa kanya, inirapan niya ako. Basa ang damit mo. Inis na sabi nito sa akin, napailing ako. Ayoko. Sabi ko saka ko na lang niyakap ang aking sarili. Muli na naman tumalim ang tingin niya sa akin kasabay ng pagtiim ng kanyang bagang. Maghubad ka. Madiing sabi niya. Muli lamang ako napailing. Ayoko nga, Judah. Madiing sabi ko din. Gusto mo masaktan ka pa bago mo ko sundin? Pagbabanta niya sa akin. Hayaan mo na lang ako. Wala ka namang pakialam sa akin, di ba? Sabi ko pa sa kanya dahil yun naman ang totoo. Pero hindi siya nagpapigil. Nagulat ako nang lumapit to sa akin at padarag niyang hinilang laylayan ng aking damit at sa kanya mabilis na hinubad ang suot kong t-shirt. Pagkatapos noon ibinigay niya yan sa akin ang maliit na piraso na parang kumot. Ang dami mong arte. Nakakabwisit? Inis na sabi nito saka muling lumayo sa akin at umupo sa may tapat ng apoy. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ang ginaw. Mahigpit kong hinawakan ng kumot na ibinigay niya sa akin. Tama siya, mas nakabuting paghubad ko ng basang t-shirt ko kanina. Napatingin ako kay Judah at nakitang iniinda niya rin ang lamig. Shit, sambit niya. Mamamatay ng apoy. Galit na sabi niya sa akin. Napakaginaw. Paus na sabi ko't yumuko. Nagulat ako nang biglang kinuha niyang kumot sa akin at mabilis na pumunta sa likod ko't yumakap sa akin. Niligay niyang kumot sa likod niya kaya naman kaming dalawa na ang nasa loob noon. Anong ginagawa mo, Judah? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Giniginaw din ako. Huwag kang selfish. Galit na sagot niya sa akin. Bagya na lamang ako napayuko habang damang-dama kong pag-init ng aking magkabilang pisngi. Dahil ramdam na ramdam ko ang hubad at mabato nitong katawan sa aking likuran. Damang-dama ko yun maging ang init ng kanyang katawan habang nakasandal ako sa kanyang dibdib at nasa pagitan ng kanyang mga hita. Judah, tawag ko sa kanya para sana magsalita pero kagad niya akong pinigilan. Shut up, Sheila. Huwag mo kong inisin, nabibwisit ako ngayon. Galit na sabi pa niya sa akin. Pero hindi din ako nakapagpigil. Maraming salamat at hinanap mo ko. Sabi ko sa kanya. Wala akong choice. Tamad na sabi niya sa akin. Napayuko at napatango. Salamat din sa pag-aalaga. Dugtong ko pa. Ayaw ko lang na paggising ko bukas ay mas lalo pang lumalang nararamdaman mo. Paliwanag niya sa akin kaya naman kaagad ako napalunok. Bakit? Tanong ko pa din, napangisi siya. Cause that's an easy way out for you, Sheila. You don't deserve it. Mapanoy ang sabi niya sa akin. Kaya naman nanahimik na lang akong ulit.